Okay. Ayan. Pasok, pasok. Ayun, okay, gumagana. Gumagana yung ano ko. Gumagana yung webcam ko. Tingnan natin. Yun, okay. Surprisingly, magkasunod na times na nag-live ako, gumana. Na-mention ko last time, no? Kaya natamad ako mag-live, nagkakaproblema ako dito sa, ano, sa PC. Pag sa PC, ang hirap mag-live sa FB. So, usually, ginagamit ko yung cellphone. So, yan, breakfast. Kwentuhan lang tayo. Q&A. Mag-ilaw akong konti. Yeah, maniwanag. Kape ako. Okay, wala sana ako plano mag-live, no? Naisipan ko lang. Pampatay ko kasi may hinintay ako. 12 o'clock. Lalabas ako eh. May pipick upin ako. Pick upin ako ng 3 barel. For the meantime, habang nagbe-breakfast ako, mag-live muna. Bago nga ako mag-live, sabi ko, gugutom ako Kain kaya ako ng rice na o coffee and muna, sandwich or bread. Doon mo ma-realize, di ba? Every time nagagalaw ka, palagi may choices. Sabi ko, sige na nga, wag na ako mag-rice. Mag-coffee na lang. Tsaka bread. Okay, and then sabi ko, ano ba, maglalay ba ako? Hindi. Everything is about choices. Hindi ko alam kung anong gusto nyong marinig sa akin eh. Kung marami akong mga kwento eh. Mga storytelling alike. Hindi, totoong stories. Or, magko-Q&A kung may question kayo. Or, mayroon kayong mga gustong topic. Pwede natin pag-usapan. Pero gusto ko gawan separately ng video. Kaya nag-comment doon sa YouTube channel ko, Zero Sal Adventures. Ano reaction ko doon sa mga bansa nagkampihan na. Diba sabi ko sa inyo, WW3. Matagal na tayong nasa WW3. Kaso hindi lang actual battleground. Cyber warfare. Matagal na yung cyber warfare, hindi lang nire-report. No? Lalo na yung Stuxnet virus. Pinadala yan ng US sa Iran para masira yung nuclear program nila. Kalimutan ko lang yung isang mas malapit nilang virus yung Zeus. Okay. Pwede tayo magkwentuhan. Ano ba, madami kasi pa dapat pag-usapan Hindi ko lang gusto ko mag-designate ng separate video each. Palagi ako nagsasabi na, oy, papunta tayo sa World War 3. Eto na nga, nagbobombahan na nga doon sa Middle East. And may mga nagsasabi, nasa Biblia daw, hindi ako nagbabasa ng Bible, sorry. Nasa Biblia daw na magsisimula ang gera diyan sa Middle East. Ayun na nga, nangyayari na nga. Ano pa? Panoorin niyo yung haba lang nung live stream namin ni Tokayo Jason sa sa Hagbayon channel no. Prepping for World War 3. 3 hours yun. 3 hours kami nagkwentuhan. No? Parang kulang pa nga And what else?
Yung mga ano kaya, yung mga truthers, bumibitaw na ba? Bumibitaw. No? Bumibitaw. Kasi, ano yun, pag walang happenings, um, ano yung sinasabi nila sa English na, hold the line. No? Huwag kayong papakampante. Because yung enemy, hindi rin yan nagre-relax eh. Hindi yan nagre-relax. Palagi lang yan nakaabang. And what else? Ito, yung Depop agenda, 'di ba? Yung Depop agenda. And then mag-election dito, no, next year. So, sabi nga ni Tucker Carlson, baka hindi na bumenta yung bid ko. Kasi, madami nang nakahalata na, oy. And surprisingly, marami pa rin hindi nakakahalata. Like yung sa amin, sa Manila, no? May mga nagmamas pa din. Hindi talaga ako nakakatiis eh. Gusto ko talagang tanongin. Para saan yung mas na yan? Para saan? Pag sinabi, para sa bid ko. Talaga? Ba't yung mga walang mas katulad ko, anong tawag mo sa amin? Immortal. Diba? It doesn't make any sense. Logic. No? Kung para yan sa deadly na sakit, paano yung mga walang mas na katabi mo? Ba't hindi namamatay? And surprisingly, ironically pala, yung mga nakamas, sila din yung may mga box. Tapos kahapon may nakita na naman akong balita sa sa ABS. May nategi na naman na bakla na taga showbiz. Tapos sasabihin, dati na kasing inaatake yan eh. Inatake siya ngayon. Para bang pag may ganyan na namamatay, palagi sila may explanation. Yung explanation nila, hindi box related. Hindi box related. Okay. Tapos, yun nga, nung nagkaroon nga ako ng Bell's palsy, salamat sa mga well-wishers. Yung sa hater ko na nag-comment sa YouTube, no? Although, yung Jose Rizal Adventure na channel ko, hindi na ako nagpo-post ng mga controversial topic eh. Sineperate ko na, nilagay ko na doon sa channel ko na Vladimir Rasputin. No, talagang gigil na gigil siya sa akin kasi sabi niya, sisisihin mo na naman kung may box ka, sisisihin mo na naman yung box, kaya ka nagkaganyan, ganyan, no. Para bang pag ikaw nagsasabi ka ng totoo, naghihintay lang sila ng pagkakataon, no, para tirahin ka. No, naghihintay sila ng yung moment na down ka, mahanapan ka ng hindi naman butas mahanapan ka ng weakness. Titirahin ka imbis na i-uplift ka or tulungan ka. Okay, sige. Na-accepted ko na yan. May mga tao yan. Ganyan talaga. And then, accepted ko na rin yan since active ako sa social media, active ako sa YouTube, tsaka sa ibang platform, na talaga, you cannot please everybody. Napapansin ko may mga bagong vloggers Pag ganyan nasasaktan, napapangiti na lang ako. Kung may mga nagko-comment, tapos nasasaktan sila. Sabi ko, ganyan din ako dati konting nasasaktan ka. No? Talagang affected ka. Talagang basta naapektuhan yung mood mo lalo na. Pero ang advice ko lang, pag ikaw nagpo-post ka for others to see, and i-accept mo na in fact na hindi lahat matutuwa sa'yo. Baka sabihin na ba, iba naman yung sa hindi matutuwa, tapos iba yung nambabash, tapos pa sa'yo, galit na galit sa'yo, wala kang namang ginagawa. Kasi may mga tao talagang ganyan na yung iba, walang laman yung utak, galit sila sa may utak. Naniniwala kayo sa ganon? Example, may comment pa sa akin sa video ko Sabi, bakit nag-i-English ka? Ba't nag-i-English ka? Pilipino ka. Pilipino ka. Wag Tagalog ka lang.
just because hindi ka makapag-English, magagalit ka sa mga tao nag-i-English. Anong, natapakinti na lang talaga ako. No? Tapos pagka may mga sinasabi ka na may sense, yung mga taong mahilig sa nonsense, galit sa'yo. No? Galit sa'yo. Ganyan talaga eh. Kasi, merong skit sila, Key and Peele na ganyan eh, na meron siyang kasama, yung tatlo silang college friends. Lahat ng sasabihin niya may kinokontra, no? Meron siyang pang-kontra. Nung kinumpronta niya na ikaw may sasabihin ka bang may sense? Wala. Yun lang daw kasi ang ano niya, mangontra. No? Walang laman yung utak niya, gusto niya lamang, inamin niya naman. Pero although skit yun, nakakatawa. Yun din yung nangyayari in real life, di ba? May mga taong ganyan na sila hingan mo ng information na may sense, hindi sila makapagbigay. Pero pag ikaw nagbigay ka information, may sasabihin silang negative. Ganun talaga yung specialty nila eh. Yeah, ganun talaga. I tend to stay away from those people na iwasan mo yung mga ganyan. Normal lang yun. Pero nakakaawa din sila kasi pag wala silang masita, wala sila. Pag wala silang mabash, yan, wala sila. They're nothing. Okay? Yan lang yung observe ko, no? So, yung makakapanood ng video na to, I'm sorry to say, kung gusto nyo ma-stir up or magalit ako pag binabash nyo ako, hindi, accepted ko na ganyan talaga yung mission nyo sa buhay. Yan, ganyan ang mission nyo sa buhay. Okay? Kaya ako nagpa-vlog kasi alam ko mayroon pa tayong mga kababayan. Alam ko kasi kaya nga ako nagtatagalog eh. Para sa mga kababayan natin. May mga kababayan pa rin tayo na gustong matuto or makakuha ng additional information. Okay? Yun ang gusto kong marating or makausap. Diba? Ganda ba t-shirt ko? Yan. Pagka ko hindi nasusuot to. Yan. So, yan. May gusto kayong makuha ng informasyon, gusto nyo maliwanagan, or open-minded ba kayo? Ganyan. Tara, coffee tayo. Yung pala, no, networking. Networking. Yan. Ay, nako. Speaking of coffee, tataka talaga ako sa Pilipinas. Napakainit pero may ang dami nagko-coffee. Tapos, hindi pa basta coffee, kailangan pa talaga Starbucks. Napakamahal. Ako nasa US, hindi ako nag-Starbucks kasi nga mahal. Equivalent na ng isang meal. Pwede mo nang ipang merienda tapos ikakape mo lang. Anyway, lalo-lalo na pag hindi ka kumikita, asa ka sa magulang mo tapos mag-Starbucks ka. And yung magulang, anong training ang tinuturo mo sa anak mo? Maging spoiled ka? Sa ganyan? Naasa ka na nga lang eh. Gagastos ka pa ng mahal. Anyway, yan lang ang masasabi ko sa mga ganyan. Pagpapalaki. Anyway, ano pa gusto nyo pag-usapan? Gawin ko kaya separate video. Yung nangyari na na 5G broadcast, emergency broadcast last time, na sabi related daw sa zombies and so and so forth. No? Ito masasabi ko. Sabi nga, never nila ginawa yan ng US government na mag-test, or ginawa nila yan ilang dekada na nakakaraan. So anong meron, diba? So nakakapagduda talaga. Ito yan eh. If you trust the government so much, then you don't have to prepare. Hindi mo na kailangan maging prepper. Kasi tutulungan ka, yung gobyerno naman nandyan eh. Tutulungan ka naman pala sa lahat ng pangailangan mo eh. But, kung sa tingin mo, kahina-hinala ka pinagagawa ng gobyerno at di siya mapagkakatiwalaan, kailangan natin mag-prepare. Kailangan natin maging prepper. Kailangan natin read between the lines. Hindi yung porkit libre, tatanggap ka. Diba? May reason kung bakit nila ginawa yan. Okay? So, sinasabi na iba, hindi naman kami naging zombies. Hindi naman naging zombies eh.
So masaya ka na ano, na pag naging zombie, mas para bang disappointed. Yeah, yun ang magandang word eh. Para bang disappointed pa kayo at hindi kayo naging zombies? Or hindi naging zombie yung mga kakilala nyo? Parang disappointed kayo. 'Di ba? Yung ano yung pagiging prepper, no? Sabi nga, it's a mindset. Prepping is a mindset. It's a lifestyle. And hindi kailangan lahat ng pinaghahandaan mo maging totoo, magkatotoo. It's well and good. Yun nga, the opposite is, ito yung opposite niyan eh. Ito yung irony niyan. Yung mga prepper, nagpe-prepare for something big that's about to happen na makaka-apekto sa ating lahat. Ano naman ako. And kung sakaling hindi nagkatotoo yun, hindi nangyari yun, well and good. Which is the opposite. Yung mga hindi prepper, no? Ano yung attitude ng mga non-preppers? Pag hindi nagkatotoo, sila yung nambabash. Oy, sabi na ganyan, hindi naman pala totoo. Bakit pagka nagkatotoo, magiging masaya ka? Magtatatalong ka sa tuwa, yay! Naging zombies na lahat, nasira na ang civilization, yay! Matutuwa ka? Bakit parang disappointed ka? So, pagka gano'n, pag na-disappoint kayo at hindi nagkaroon ng zombie apocalypse, tanongin nyo yung sarili nyo, parang may mali yata sa, sa pagpapalaki sa akin ng magulang ko. Bakit parang matutuwa ako pag nasira ang civilization? Parang mali yung psychological makeup mo, Diba? Okay, so, established na yan, Ang mga preppers, okay, mga like-minded people na katulad ko, na naghahanda sa ganong event, kung hindi dumating yung event, no harm, no foul. Diba? Naalala nyo yung sa Doomsday Prepper edition na nag-prepare siya sa Nat Geo, National Geographic. Nasa YouTube pa yan, yung research nyo. Nag-prepare siya for pandemic. Ano yun? Namili na siya ng, siguro mga 12 years ago yun. Namili na siya ng mga N95 mask, namili siya ng mga pang-sterilize, ganyan, and so forth. And at the end of the video, ang sabi ng National Geographic, based on our experts, ang sabi ng Nat Geo, hindi ko maano yung actual phrase, no? Based on our experts, napaka layo daw ng possibility, tatagaluhin ko na lang. Hindi ko kasi makalimutan, hindi ko maalala yung actual words na ginamit ng experts ng Nat Geo. Based on our experts, napakalayo ng possibility na magkaroon ng pandemic. That was 12 years ago. And then, ano nangyari noong 2020? Diba? Nagpanik lahat, nagkanda kumahog, walang mabiling face mask, ultimo mga surgical mask, walang mabili. Siya, 12 years ago pa siya nag-stockpile ng mga N95 mask, ng mga gown, ng mga alcohol. There was a time noong 2020, 2021, nung kaibigan ng misis ko na nakabase sa California, humihingi sa amin ng alcohol tsaka hand sanitizer. I-ship na lang daw sa kanila, babayaran daw niya. Sabi ko, hindi. Anong gagawin? So, pag kailangan nyo ngayon, magkukumahog kayo, tapos babayaran. Walang silbi ang pera mo. Pag wala magbibigay sa'yo, walang silbi ang pera mo, kahit gaano kadaming pera mo. Di ba? So, tingnan nyo yung difference ng pag-iisip ng isang ng merong prepping mindset sa taong hindi nag-prepare, dumating yung event, dumating or hindi dumating yung event, disappointed, galit. Yan, conspiracy theorist yan. Ano nangyari? No harm, no foul, di ba? Nag-prepare, no harm, no foul. Ikaw hindi ka nag-prepare. Well, no harm, no foul. Kung dumating yung event, ano ka? Nganga ka. Di ba? Sabi ko sa inyo, ultimo mga experts ng Nat Geo, sinabi na, napaka-slim ng chance na magkaroon ng kasi may mga safety protocols in place, and so forth. Pero if you think about it, baka naman talagang walang pandemic. Baka naman wala talaga. Diba? Minanipulate lang talaga. Ano tawag din, Mass hysteria, programming lang talaga. Mass programming ang ginawa.
Merong ano eh, may video ko dati shinare niyan eh, si yung YouTuber na babae na ano, mahilig din sa barel. Mass formation, yan, mass formation. Para daw ano, may mga elements ng mass formation eh. Para mag-click yan at bumenta sa maraming tao. May mga elements involved. Example, yung fear. Kailangan matakot yung mga yan. Oy, pagka nasinghot mo tong virus na to, patay ka. Tapos, pag dinala ka sa ospital, abo ka na paglabas. Nakakatakot nga naman yun. Imagine mo. Hanapin niyo yung video ni sino nga yung reporter ng GMA7 na nagbabike. Nung nagkaroon siya ng positive video kala mo mamamatay na siya doon dahil dinocument niya yung sarili niya di ba? Dahil isolated ka, kung ano iniisip mo mamatay ka na, hindi ka makikita ng mga mahal mo sa buhay, lalo ka madedepress, and kung mahina puso mo talagang matitigok ka, naka-isolate ka, tapos sasabihin sa'yo na positive ka sa sakit na nakakamatay, na susunugin ka, tatakin ka talaga sa puso. So yun nga kailangan may element of fear. Next, kailangan may element ng isolation. Isolation. So, hindi kayo pwedeng magsama-sama, hindi pwedeng mag-gathering, hindi pwedeng mga party-party, hindi ka pwedeng bisitahin pa nagkasakit ka sa ospital, hindi nagpapapasok ng bisita, mag-uusap lang kayo sa video call, tapos yung hawak ng cellphone pa, naka PPE pa, mula ulo hanggang paa, lalo na sa Pilipinas, overacting. Yung mga estudyante ko na nurse na kung makala mo naka-biohazard pag nagjo-duty. Samantalang dito, na-observe ko, mga pasyente na positive sa bid ko hindi nga nagmamas diba? Tapos later on, hanggang ngayon, yung mga nurses, saka mga technicians sa dialysis na nag-handle ng bid ko, naka-surgical mask lang, hindi na nag-N95 mask. O sasabihin na naman iba, bakit nagmamask pa? Syempre, paano yan pag nasa healthcare ka, may standard na sinusunod. Meron akong dating kakilala nagsasabi na, sabi ko kasi, alam nila dati, hindi na ako naniniwala dyan sa mga maskara na yan. Bakit yung mga nurse sa ospital nakamask? Kasi ospital yun. May standard protocol na. Gusto nyo isara yung ospital ng state? Gusto nyo isara yan ng inspector? O yung mga tao pala dito, hindi nagpa-practice na merong standard in place kailangan nila sumunod. Plus, hindi lang naman big ko ang sakit sa mundo May mga pneumonia pa, kung ano-anong diseases, MRSA, kung ano-anong mga sakit. And hindi mo alam yan, lalo-lalo na pag nasa ER ka. So, kailangan mo mag-mask. Yan. It doesn't make, hindi ako talagang hardcore na anti, pag nandun ka sa ER, kailangan mo talaga mag-mask kasi hindi mo alam kung anong mikrobyo pumapasok dyan. Lalo na pag yung pasyente, hindi mo naman talaga kilala, hindi mo alam history, dadating dyan, nabalian ng kamay, kukonsider mo pa rin yan na contaminated kasi unless ma-clear mo siya sa laboratory, makuha mo yung history, consider mo pa rin siya na contaminated with other diseases kasi hindi mo alam kung may TB yan or may pneumonia yan. Diba? Hintay mo pa yung mga lab works. So, ibig sabihin, pag dumating yung lab works, saka ka pala magsusuot ng mask, hindi. Kaya automatic na yun. Pag naka-duty ka lalo na sa ER, sa hospital, sa ER, kailangan nakamask ka. So, yun yung nirarason nung kakilala ko dati na Provax. Sabi ba, Provax, Promas. Sabi, ba't yung mga nurse sa hospital, nakamask? Tapos ngayon, ayaw mo ako magmask. Nurse ka ba? Naka-duty ka ba sa hospital? Diba? Parang gano'n hindi lang Gusto nila i-justify yung mali na isa pang maling rason. Okay? Tapos, ayun. Ayun na pag-uusapan natin. Yan na pag-uusapan natin. Yan ang pag-uusapan natin. So, yun nga, pag hindi dumating,
alam nyo, yun nga, yung prepping mindset, yung pinagahanda mo, pag hindi dumating, no harm, no foul. Prep again for another day. Ang prep, yung pinagahanda mo, ang mga preppers, hindi kailangan maging, tama all the time. We just need to be right one time. One time lang. And, pagpapasalamat mo yan. Example, nung nagkaroon ng winter storm dito sa Texas, blizzard, no? Nagkaroon ng winter storm, blizzard, ganyan. Nagamit ko yung mga preps ko, no? So kami, walang brownout dito, sobrang lamig, so walang heater, no? Brownout. Tapos, sarado yung mga store, walang gasolina, and so walang supply. Walang tubig. Nag-ipon kami ng tubig. Example, yung katrabaho ng misis ko Nung nalaman niya na prepper ako, tapos yan, may mga stock kami. May stock kami ng tubig. Sabi, grabe naman yan. Hindi mangyayari yan. Ganyan. Hindi rin mangyayari na mawawala ng tubig sa Texas. Kasi nga, first world country ang US, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas. Part of life na yung brownout. Dito, hindi. Bihira ang brownout. At kung mag-brownout man, siguro mga 10 minutes lang, 20 minutes, ganun lang. Yun nga, nag-winter storm dito. So, kailangan mo mag-heater kasi mamamatay ka sa lamig May snow. Hindi lang snow, ice na talaga So, yun nga, may generator kami, may gasolina, may tubig, lahat. And at the time, yung mga hindi naniniwala, nag-cramming sila, nagkanda kumahog sila. Wala silang mabilhan. Tapos madilim ang bahay nila, wala silang ilaw. Kasi hindi nila na-expect Ayaw nila mag-prepare. Diba? Ayaw nila mag-prepare. Diba? Ang kasabihan sa mga preppers, no? When is the time to prepare? Ang sagot dyan, yesterday. Hindi ngayon, yesterday. Dapat dati ka pa nagpe-prepare. No? So, yun nga, nangyari yung winter storm. Kaya, yung mga kaibigan na naman ng misis ko sa Tagal, California, awang-awa sa Texas, so, wala namang problema sa amin May kuryente kami, may pagkain, may tubig. Siguro yung iba na ayaw mag-prepare na anti-prepping din. Siguro sila. No, maasa lang sa gobyerno na tutulungan. Pag kasi, sabi ko nga, prepping is a mindset, self-sufficient ka na. Hindi mo na hintayin yung tulong. Dapat kumikilos ka na bago dumating yung event. So, yung nagkaroon kami ng winter dito, blizzard. Sino ba naman makakapag-predict na Texas magkakaroon ng blizzard, di ba? No? So, yun nga, preppers lang, di ba? Kasi yung prep items ko, di ba? Pag tinatanong ako what are you preparing for? Zombie apocalypse. Yun na yun. Pare-pares lang naman Pag nag-prepare ka sa zombie apocalypse kasi, yun na yung yun na yung pinaka-worst na scenario. So, pag zombie apocalypse, walang police, walang ospital, walang dentista, walang doktor. So, ikaw lahat magagamot sarili mo, walang supermarket, ikaw dapat magpo-provide ng ganun din. So, yung mga pinrepare ko, nagamit namin nung Hurricane Harvey, yung grabing ulan dito, bumaha. And then yun nga, nagamit din namin nung blizzard. Diba? Hindi dumating yung zombie apocalypse, pero nagamit ko yung mga pagkain namin, nagamit ko yung water storage namin, nagamit ko yung generator. May bumili akong portable generator Mura lang yun. Mura lang. Sabihin nyo, mahal. Hindi, mura lang. $120 lang nabili ko dun Portable kasi ginamit ko yun sa camping Sabi ko, subukan ko mag-camping ng summer, sobrang init. Tapos madala ako ng portable na AC. Di ba? So magagamit mo naman siya sa ibang aspect So, pag nag-prepare ka ngayon, lalo na lang sa Pilipinas, nagtataka ako, dapat yung Pilipinas maging country of preppers yan Kasi, bakit? Every day, every week, every year, ilang bagyo pumapasok sa Pilipinas. So, pag nanonood ako ng balita, parang pare-parehas baha na naman po, wala na naman pong mabili, mahal na naman po ng bigas, ayun na naman po ang bagyo, may papasok na naman, walang klase. So, di ba, every year, palagi may bagyo. Di ba? Tapos every now and then, brownout. So, dapat nga maging isang country of prepper ang Pilipinas kasi every year may sakuna, may dilubyo, may bagyo.
'Di ba? So, yun. Isang beses ka lang, as a prepper, isang beses ka lang maging tama, ma-appreciate mo talaga. Kaya ako, noong time na yun, no, nasa labas ako, ini-start ko yung generator. Tapos, gumana na. So, may ilaw kami, may heater, may portable heater ako na pinaplug eh. Yun, sabi ko, doon ako natuwa talaga. Sabi ko, sulit lahat to. Everything is worth it. Sulit lahat yung effort ko na pag-prepare, yung gastos ko. Kasi nga, nung time na nagkaroon ng blizzard dito, di ba? Hindi nahirapan yung pamilya ko, lalo na mga bata. Hindi sila nahirapan, hindi sila nalamigan. Meron pa kami mga sleeping bags. Yung sleeping bags, ginagamit namin sa camping, so magagamit mo rin yan for prepping. Na wala ang heater, pwede ka matulog, naka-sleeping bags. May napanood ako mga taga-Houston, nag-drive pa sila sa malayo. Wala, lahat ng hotel fully booked. Kasi yung hotel may generator eh. Fully booked. Na nakituloy pa sila sa mga kakilala nila may power. And kami, we didn't have to do that. Hindi namin kailangan gawin yun. Kasi self-sufficient kami. Diba? May pasyente pa nga yung misis ko eh. Wala daw siyang asin sa bahay. Kasi lahat daw ng supply ng asin sa supermarket, ubos na daw. Sabi ko, bigyan mo na meron tayong extra dyan. So, ganoon, di ba? Hindi namin kailangan maging right all the time as a prepper. Kailangan mo lang maging tama isang beses. And dun sa isang beses na yon, ipagpapasalamat mo talaga bakit ka naghanda. Okay, so yan Yan na yung yan na yung regarding sa zombie apocalypse na usapan. Eto pa. Sigurado ba kayo tapos na? Sigurado ba kayo tapos na? Yung threat of a zombie apocalypse, yung CDC nga 'di ba naglabas sila ng manual kasama sa pinaghahandaan nila yung zombie apocalypse. And then syempre later on, may mga naggaano diyan, nagde-debunk na naman, nagdi-disprove. Ay kasi ginawa lang nila yan pang training exercise lang daw. So maniniwala na naman ako doon na lang nila yan, guni-guni lang nila or fiction lang, nilagay nga nila sa manual eh. Pinaghahandaan talaga nila yan. Okay? Kung hindi, then so be it, di ba? Paano pag dumating? Anong gagawin mo? Di nga ka. Ganun na naman Ganun na naman ang Sana natututo tayo. Di ba? Baliktad talaga. Yung mga preppers na nagpe-prepare for zombie apocalypse at hindi dumating, no harm, no foul. Yung mga hindi preppers, galit sa prepper, at di dumating yung zombie apocalypse, disappointed. O, sino ang siraulo? sino yung nagwi-wish na, sana magkaroon ng zombie apocalypse? Ikaw yun. Kasi disappointed ka eh. Nadi-disappoint ka eh. So, parang, maganda pala pag nagkaroon ng zombie apocalypse? Baliktad. Similar with owning a gun, no? Yun nga pag lumalabas ako, palagi ako may dalang sokbit na baril eh. Not because gusto ko siyang gamitin. Sabi ko every time na may dala ako, nagpe-pray ako na sana walang opportunity, walang instance na kailanganin ko siya. Dapat sabi ko dapat mas maganda yung uneventful, yan yung word uneventful. Dapat walang mangyari. Makarahuwi ako, hindi ko siya nagamit. Diba? Hindi, mali yung iniisip ng iba na, kaya ka nagdadalang baril kasi, war freak ka, excited ka na, mamaril. Hindi, di sana, ilang taon ko na ito ginagawa, di sana. Diba? It's the opposite. Yung mga anti-guns, yun yung malaging nagwi-wish na sana may magbarilan para masisi nila yung mga gun owners. Okay? So, in relation to that, gagawa ko ng separate video yung Maine shooting, yung recently nagkaroon ng shooting dito, Maine, sa Maine, yan, yung lugar, M-A-I-N-E. Nakalimutan ko na yung state ng Maine, USA. No? Namarel, 20 plus yung namatay or pinatay niya. 'Di ba? And may nalaman ako information a few days ago. Ano nangyari doon sa shooter? 'Di ba hinanap nila, nagkaroon ng manhunt?
Ito nakakatawa. Nakakatawa na nakakainis eh. Nireport, nagsalita yung mga pulis na nahanap na daw nila yung shooter, nag-suicide daw. Paano nag-suicide? May gunshot wounds to the head. May S hindi ako nagkamali. Gunshot wounds. 2 shots sa head. At self-inflicted daw. Kaya minesis ko agad si Charles eh. Si Charles daw, Philippine Ricochet Line. Pamela Duran, kumusta? Mabuti naman, mabuti. Thank you. Minesis ko agad si Charles ng Philippine Ricochet Line. Sabi ko, pare, kasi si Charles, nung pumutok yung balita, nagkaroon ng shooting, minessage agad ako, yan, may nangyayari dyan sa US, ganyan, may mass shooter na naman, yung sa Maine. Sabi ko, huwag ka na maniwala na yan, na nabaliw na maril. So, kung ikaw, pag nabaliw ka, mamamaril ka, it's okay siguro kung 1 or 2, pero nagiging, may pattern eh. May pattern. No? So, ibig sabihin, may program sila dyan. Pin-program nila yan. Diba? Sabi nga pag may kaguluhan, pag may ginagawa yung kaliwang kamay, bantayan yung kanang kamay, baka may ginagawang iba. Kaya yung ginagawa diba? Iniimbestigahan si Biden, gera sa Israel, gera sa Ukraine. Kailangan may distraction. Yan, nagdano sila ng mass shooter. Ayaw nyo maniwala? I-research nyo paano namatay yung mass shooter doon sa Maine. Nakita daw sa woods. May gunshot wounds to the head. Self-inflicted. Gunshot wounds, may S yung dulo. Bakit? 2 shots to the head. Ibig sabihin nyo, nag-suicide, 2 putok. Sabi ko, Charles, parang nakakabobo na yung parang ginagawa ng tanga yung mga tao. Ikaw ba, magpapakamatay ka, babarili mo yung ulo mo ng 2 beses, kaya mo yon? Parang nakakabobo. It's physically impossible. Doon sa hindi nakakaintindi Kasi, pag binaril mo yung ulo mo ng 1 beses, patay ka na. So, paano ka nakaputok ng 1 pa? Paano ka nakaputok ng 2? Boom! Boom! Paano nangyari yun? Di ba pag yung mga hostage situation, headshot, pag na-headshot ka, brain, patay ang nerve impulses sa katawan, tutumba na yan. Paano niya nabaril yung sarili niya ng 2 beses? Sa ulo. So, gagawin ko na separate video yan. Kaya sabi ni Charles, tatawa-tawa siya. Parang hindi mo alam paano mag-operate ang deep state. So, di ba, halatang halata na set up yung mass shooting na tinatawag nila. Kasi naghahanap sila ng distraction. Naghahanap sila ng reason to confiscate guns. Di ba? Ano sinabi ni Kamala Harris? Nagsuggest agad si Kamala Harris ng gun confiscation. Di ba? Naghanap sila ng rason para mag-i-confisca yung baril. Well, eto nga, di ba? Pag kinumpiska ang baril, paano palalaban ng society? Doon sa hindi nakakaalam kung bakit mayroong Second Amendment ang US, yung forefathers ng mga taga-US, naisip na nila nung unang panahon na sinakop kasi ang US ng Great Britain. No? Yung Great Britain, nung sinakop ang US, sabi, ayusin namin ang pamamahala, papaularin namin ang buhay nyo, pero ano nangyari? Naging tyrannical, sila nasusunod, inabuso nila yung mga colonies, yung mga nakatira dito, tinaksan nila ng sobra-sobra, wala, tyrannical Parang nangyari sa Pilipinas. No? Yung tax na pupunta lang sa mga politiko, ganun, di ba? So, nag-aklas na yung mga original colonies dito, sabihin, yung mga taga-Amerika talaga. Pinalayas, tinalo nila yung Great Britain. Nung tinalo nila yung Great Britain, pinalayas nila, nagtayo sila ng sariling gobyerno rito. Nung sinulat nila yung Constitution, sabi nila, maglagay tayo ng Second Amendment. Second Amendment is a doomsday provision. Pag nangyari yung doomsday, yung gobyerno mo hindi naman pagkakatiwalaan, bibigyan namin kayo ng karapatan para lumaban sa gobyerno.
Yun po ang dahilan kung bakit may Second Amendment. Yung Second Amendment, hindi yan para mag-hunting ka, para mag-collect ka ng mga baril. Hindi yan. Ang purpose yan is to fight a tyrannical government. Yan ang purpose ng Second Amendment. Kaya nga, doomsday provision, nakakilabot. Ibig sabihin, pag dumating na talaga yung pinakamalalang aspeto ng governance dyan sa lugar nyo, na naging tyrannical na yung gobyerno, dyan papasok yung Second Amendment. Kaya gumagawa sila ng mga mass shootings. Bakit? Kasi para sa kanila, yan ang paraan para madisarmahan ng mga Amerikano. Pag nadisarmahan ng mga Amerikano, ang mga citizens, siyempre, sino lang ang may barel? Yung gobyerno. Pag gobyerno lang ang may barel, ano mangyayari? Hindi ka na makakaangal. Parang sa Pilipinas. Di ba? Dinisarmahan kayo ni Duterte. Lahat may pistol lang. Pistol. Baka sa susunod, pati pistol, tatanggalin na rin yan. Pero, dinisarmahan na kayo. Tinanggal na yung 556. Dahil daw sa Marawi. Ilang taon na tapos yung Marawi, ba't di pa rin bumabalik? So, alam nyo na ibig sabihin yan. Dinisarmahan lang talaga kayo. It's not for your own safety. No? Kaya yung regulation ng gobyerno, it's not for your own safety. Kaya dyan ako nag-disagree kila Charles Para kasi kila Charles, na ang gun registration, para yan sa safety nyo. Hindi. For control yan. Para yan sa control. Otherwise, bakit ang problema ng Pilipinas is yung mga illegal guns, hindi naman yung registered guns. Diba? Paano mo i-register yung illegal guns? Hindi nga ma-register So, ibig sabihin, yung registration na yan, sabi kasi, pag nagkaroon ng registration, it follows confiscation. Diba? Magkasunod yan May registration para pag sa future, pag sinabi ng nakaupong presidente, magde-declare akong martial law, kumpiskahin niya yung mga baril. Alam nila kung sino yung kukunan nila ng baril. Yun Diba yun yung unang ginawa ni Marcos nung nag-declare siya ng martial law? Kinumpiska yung mga baril. Para hindi makalaban ang citizens. Yan ang hindi magawa-gawa sa Amerika kasi may Second Amendment. Diba? So, hindi pwedeng basta na lang mag-flip yung gobyerno na magiging tyrannical ako masusunod. Hindi ka pwede masunod kasi yung citizens may karapatan lumaban. Meron pa mga pilosopo nagsasabi, yung gobyerno may nuclear bomb. So, ibig sabihin, dapat may nuclear bomb ka din. Yung mga ganong pag-iisip, hindi may isip ng normal na tao yan Unang-una, alam nyo ba how a nuclear bomb operates? Di ba? Kailangan mo ng facility dyan. Kailangan mo ng sobrang dami ng tao to operate that. Paano mo magagawa yun? Napaka-imposible. Plus, hindi mo pwedeng bombahin yung sarili mong lugar kasi may nuclear fallout. So, nakakabobo yung mga ganong comment Hindi mo pwedeng in-nuclear yung gobyerno mo kasi doon ka rin nakatira Doon ka rin, maapektuhan ka ng radiation. So, napakabobo ng mga ganong comments. No? Napakabobo ng mga ganong comment. Hindi nila alam how things work. Hindi nila alam paano gumana yung mga bomba kasi yung radiation yan, ako din, kunyari, binomba ko yung gobyerno, edi ako din maapektuhan din ako radiation. Kasi dito ako nakatira yung mga pagkain ko, yung mga tinanim ko halaman, maapektuhan ng radiation, edi patay din ako. So, anong klaseng comment yun? So, similar with the government, hindi na pwedeng bombayin na nuclear yung mga citizens niya na nag-aaklas. Kasi siya, mamamatay din siya. Di ba? So, out of the question na yung mga ganong comment, kabobohan yung ganong comment. Di ba? Hindi na dapat yung pinapansin. Minsan nga, pag ganun mag-comment yung tao, ayoko na i-correct Kasi sabi ko, malala na mag-isip to. Hindi to maiisip ng normal na tao. Malala. Hindi dapat pinapatulan yung mga ganyan mag-comment. Okay. Dun sa balik tayo. Dun sa mga anti-guns pa rin. Dun sa hindi naniniwala na kailangan nyo ng barel. Kahit sa tingin mo, hindi mo kailangan ng barel, kailangan mo ng barel. Kahit ayaw mo sa barel, kailangan mo ng barel. Kasi yung may mga taong may barel, yan ang pumipigil para maging tyrannical ang gobyerno. Yan ang nagbibigay sa'yo ng freedom na ini-enjoy mo ngayon. Yung may mga taong may barel. Diba? Meron pa nga dyan nagsasabi, dapat pulis lang ang may barel.
Talaga? Hindi nyo nabaltaan si Nuesca? Police, binaril niya yung lola. Walang kamalay-malay, walang kakayahang lumaban. Binaril niya pa. Kaya niya naman suntukin. Police yun, di ba? So parang ibibigay mo lahat ng tiwala mo sa police lang. Paano pag yung police ang naging loko? Anong gagawin mo na? Yun ang mahirap Yun ang yung mga way of thinking. Yung thinking natin as Filipinos in general, ang dami sa atin na sumasampalataya sa mga taong nakaupo sa pwesto. Yung sinasamba, no? Na ang taas ng tingin sa mga politiko, na susundin lahat kung anong sinabi nila, no? Kasi siguro colonial mentality, 350 years tayong ginawang alipin ng Spain, 50 years ng Amerikano ba? And then yung Hapon, ilang years din yung mga Hapon. So sunod-sunuran talaga, tinrain talaga tayo na maging sunod-sunuran, na huwag mag-isip para sa ating sarili. Ang una dyan, yung safety mo. Dapat huwag mong iasa sa ibang tao. Kaya yung mga tao na sasabi, hindi, ba't kailangan ko ng baril May police naman. Talaga yung police, darating bago ka barilin nung nang hold up sa'yo? Bago ka itakin nung pumasok sa bahay mo, dadating yung police? Ganun ba? Di ba darating lang ang police para i-drawing yung katawan mo sa sahig? Patay ka na. Hindi naman sila psychic palagi ko sinasabi, self-defense is a God-given right. No? The moment na pinanganak ka, meron ka ng karapatan for self-preservation na ipagtanggol mo yung buhay mo. Huwag mong sabihin, yung katabi ko magtatanggol sa akin kasi magiging pulis yan paglaki niya. O magiging sundalo yan paglaki niya. Ganon. So, nung pinanganak kayo, 2 baby. Sabi ng isang baby, hindi ko kailangan pagtanggol sarili ko kasi yung katabi ko magiging pulis yan. Yan ang magtatanggol sa akin. Tignan nyo ba? Ganyan ba, pag-iisip nyo? Parang ganyan yung logic na hindi ko kailangan ng baril kasi meron namang pulis. Meron namang sundalo. Ang problema, pag yung mga pulis katulad ni Nuesca, katulad ng mga iniimbestigahan sa Senado, na puro kasamaan ang pinagagawa, nagsabwatan pa, nakaraan, na involved sa droga, paano yun? Diba? So, nilagay mo yung safety mo sa mga ganong klaseng police. It doesn't make any sense kung ganyan ka mag-isip. No? Napaka-twisted. Twisted na ng idea mo. Lalo na, ako ikaw lang siguro, paano kung may pamilya ka. So, iaasa mo yung safety ng asawa at anak mo doon sa tiwaling police na makakasalubong mo. Hindi ko naman sinabi lahat ng police, pero the odds are there na may matsyempohan kang police na masama. Diba? May chance may chance na yung police na makasalubong mo, imbis na tulungan ka, gawan ka ng masama. Ang dami, sari-saring kwento na yan. Sari-saring balira na yan against sa kapulisan. Hindi ko nilalahat pero siguro naman today tanggap na natin na it's a fact na hindi lahat ng pulis mabuti. Paano kung natapat ka doon sa masama? Inasa mo lang sa kanya yung safety mo. Ano mangyayari? Di ba? So, yun ang pagkakaiba. Doon yung yung pag-iisip. Yung mindset talaga. Kailangan magbago muna yung mindset. Una-una, yung safety ko, dapat hindi ko iasa sa kahit sino, kahit naka-uniforme pa yan. Dapat ako mismo. Kasi, kung mangyayari ang masama sa akin, ako lang naman ang siguradong nandun first person Yung mga pulis natin na para tulungan tayo, hindi naman sila psychic. Yan, Anthony Evan Cruz, Koreano, pinatay sa loob mismo ng krame. It's sad, pero yan ang totoo Hindi lahat ng pulis masama, pero sigurado ako may pulis na masama. It's a fact also. Ang problema nga, parang roll of dice. Hindi mo alam kung kanino ka matatapat. And paano pag natapat ka sa masama? I'm sure dumating din kayo sa point na minsan matatakot ka pag may police. Hindi mo alam kasi. Hindi mo alam. Di ba? I'm sure.
Pero 'di ba sabi na, oh, nililinis na yung kapulisan. Yun nga ang irony. Paano ba na ito, sige, mag-usap tayo about ethics, about good and bad. 'Di ba ginawa ni Duterte? Tinaasan niya yung sweldo ng mga pulis. Oh, tataasan ko sweldo ng mga pulis para maging masaya kayo. And at the same time, political move yun, no? Para walang lumaban sa kanya, walang magka-class, kontrolado niya lahat yung pulis at saka sundalo. Which is, okay lang. Okay lang sana. Ang problema, may mga pulis, kahit tinaasan na yung sweldo, gumagawa pa rin ng masama. Bakit? Bakit? Sagutin niyo kung bakit. Kasi, guys, eto, babalik tayo, no? Good and evil. What is God's greatest gift para sa atin? Free will. Yung pagpili. Yan ang talagang regalo sa atin. Meron tayong kakayahang pumili. Pumili na maging masama or mabuti. So, it's a fact na hindi pera ang dahilan kung bakit nagiging masama yung mga tao. Hindi pera. Yun nga, sabi ko, tinaasan na nga sweldo ng mga pulis at sundalo, pero ang dami pa rin masama. Hindi ko alam kung mas madami sila ngayon or dahil nahuhuli lang, pero ang dami pa din. Similar with common na tao. Di ba? Hindi, wag mo naman sabihin na porque yung mayayaman, mabubuti yan kasi may pera. Yung masasama, mahihirap yan dahil kaya nagnanakaw, mahirap. Hindi. Meron nga mayayaman, mas malulupit magnakaw, di ba? So, hindi pera ang ugat ng kasamaan. Similar with guns, no? Dati, nag-post ako ng baril eh. May nag-comment, yung Facebook friend ko, ano yan, para ka ng serial killer niyan, ganyan, assassin ka na, hitman. So, yung baril ba nagpapasama sa tao? So, pagka may baril ka, sasapian ka na. Magiging ka na, rarambo ka na. Ganun ba? So, yung inanimate object, yung isang bagay, yung ba nagpapasama sa isang tao? Yung pera, yung baril? No? Hindi. Diba sabi ko sa inyo, meron tayong free will, may karapatan tayong pumili kung gusto natin maging masama o mabuti. So, yun yung explanation. Bakit yung mga pulis, sundalo, tinaasan na ng sweldo, ginandaan yung incentive, pero may mga gumagawa pa rin ng masama. Similar with private citizens like us, gumanda na nga yung buhay. Yung iba, kung kailan gumanda yung buhay, kung kailan nagkapera, saka gumawa ng masama. So, hindi yan totoo na pera nagpasama sa'yo. Hindi. You chose, pinili mo na maging masama. No? Baka nagkaroon ka ng opportunity. Yung iba kasi, man, what is man? Yan ang unang tanong sa ethics eh. What is man? Man tayo, sabi, man or woman, generally, opportunistic tayo eh. No? Pag nakakita tayo ng opportunity, doon papasok yung free will, pipili ka. May kilala ako eh. Kung mag-project siya sa mga kaibigan niya, sobrang bait niya. No? Pero nung nagkaroon siyang pagkakataon na pwede siyang gumawa ng masama or maging mabuti, ang pinili niya gumawa ng masama. Bakit? Yan, God's greatest gift, free will. Pamela Duran, para pagkatiwalaan hanay ng mga pulis mga generals ay membro ng Freemasonry at dahil sa kulang perang pinasasahod nila na de-delay kaya ang recruitment ng mga kapusilan dapat membro ka ng Masonry. Ganun talaga eh. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Huwag kayong maniniwala na yung isang bagay, inanimate object, yan ang nagpapasama sa isang tao. Anong bagay yan? Like baril. So pag ako nagkaroon ng baril, magiging masama na ako, magiging serial killer, magiging hitman na ako. Hindi. Pag nagkaroon ako ng pera, magiging masama ako. Pag nawalan ako ng pera, magiging masama ako. Meron pa rin mga tao na mawalan ng pera, pero hindi naman nagiging masama. Hindi naman nagnanakaw. Yan, sabi na iba, di ba lang magutom, basta wag lang magnakaw. So andun pa rin yung yung belief na hanggang sa huli, kahit magutom ako, dito ako sa tama. So, dyan talaga lumalabas yung yung values ng isang tao. No?
Not because wala kang pera kaya ka naging masama. Not because nagkaroon ka ng pera dahil ano ka, naging masama ka. Pinili, it's your choice. Pipiliin mo talaga yan. Yan nga, free will. Yan yung God's greatest gift sa atin eh. Pinili mo. May kakilala ako kung kailan nagkapera saka siya gumawa ng masama. Nagkaroon siya ng opportunity gumawa ng masama. Kaya tatanungin ko, ba't kung kailan maayos ang buhay mo, saka ka magagaganyan? Diba? Natokso daw eh. Yan talaga ang mo, naghihintay ka lang ng pagkakataon. Yeah. So, similar with free will. Ganyan. Palagi tayo may options. Diba? Balik tayo, nagsimula ako mag-vlog. Sabi ko, ano ba, kakain ba ako ng kanin na o magbe-breakfast lang ako ng tinapay tsaka coffee? Lahat may options. Lahat ng ginagawa natin may options. Ang pakatandaan nyo ngayon, yung option na maging masama o mabuti. Palagi yan. Everyday, pagising mo. Na pagising ko sa umaga, ano ba, magiging masama ba ako ngayon o magiging mabuti? Palagi mo tinatanong yan. Na pag nag-login ako sa Facebook ko, ibabash ko tong si or magko-comment ako ng alanganin, or magiging civil ako. Palagi may options eh. So, yun nga yung free will. Nasa inyo kung gusto mo maging masama o mabuti. It's always there. Palagi may options. No? Hindi yan automatic. Mag-iisip ka talaga kung ano ba? Ano sasabihin ko dito? Baka masaktan siya. Diba? Palagi mo nga i-consider. Yan, pag nagbitaw ka ng masasakit na salita, nagdesisyon ka na maging masama. Diba? Nagdesisyon ka na kumupit, manlamang, desisyon mo yan. Kasi nga, meron tayong free will. May karapatan tayo, may power tayo to choose between right and wrong. Palaging may choices eh. Palaging may choices. Kaya, yan ang reason kung bakit hindi lahat masama, hindi lahat mabuti. Kasi iba, pinipili nila maging masama, iba naman pinipili maging mabuti. So, wag yung sabihin yung baril lang naging dahilan. Sinapian siya eh. Sinapian siya ng espiritu ng baril, kaya namaril siya eh. Hindi. Yun talaga plano niya. Wala talaga siyang pakialam sa Gusto niya lang yung satisfaction na magawa yung gusto niya. Yun. Anyway, so yan, mag-iisang oras na tayo. Hopefully, may na-share akong maganda sa inyo. Ang dami pa natin pwede pag-usapan, pero ang gusto ko is separate topic na lang yun. No? Lalo na, i-research nyo yung nangyari doon sa mass shooter ng Maine. Natagpo ang patay. 2 gunshot wounds to the head. At sabi ng police, self-inflicted. Sabi na napag ko ng video, baka naman typo lang to. Hindi, yun pare-pare sa mga nireport ng media, tapos nagsalita pa yung chief of police na yun nga daw, self-inflicted. So, paano mo talaga magagawa yan? Nakadalawang putok siya sa utak niya. Unang putok pa lang, patay ka na eh. Diba? Self-inflicted. So, yan. Yan yung deep state. Gusto nilang disarman yung mga tao dito. Kaya kailangan mabalita, magkaroon ng mga ganyang events, ng mga false flag events na mass shooter. Pero hindi nyo alam, no? Kinontrol nila yan. Tapos nung nagawa niya na yun, dinispatcha na siya. Alam niyo naman yung mga ganong kwento, di ba? Ginamit lang nila yung tao para maghasik ng lagim at kailangan nilang patayin sa huli para wala nang ebidensya. Ganun lang yan. Parang similar with JFK, di ba? Sabi nila, yun daw si Oswald ang pumatay, pero sa huli, pinatay din nila si Lee Oswald para wala nang ebidensya, tapos na yung kwento. Ngayon, may mga lumalabas na mga ebidensya na ako talaga, nung nakita ko yung lugar, hindi pa ako nakapunta, gusto kong puntahan yan, yung sa Dallas. Paano niya binaril si JFK. Nakita ko pala sa picture, saka videos, parang kinikilabutan ako, napaka-imposible ng shot. Imposible yung shot. Sasabihin ng mga negativistic attitude. Ano yan eh, dati siya sundalo eh, sniper yan eh. Talaga, nando ka sa building, umaandar, moving target, tapos yung baril na ginamit, open sight.
Imposible. 1 in a million shot. Kaya ngayon may mga lumalabas na data eh. May lumalabas na ebidensya, no? Binaril daw si JFK malapitan. So kasama dun sa escort niya ang bumaril sa kanila. So nagpaputok doon sa taas, pero 2 shots daw eh. Narinig ng mga bystanders. Pero ang bumaril, isa dun sa mga nakapaligid kay JFK. Close up. Imposible talaga, open sight. Kung hindi kayo pamilyar sa rifle shooting, may computation pa yan. Yung speed ng target mo, yung elevation mo, yung angle, plus ano ba yung zero ng rifle mo. Maraming may math involved yan. Napaka-complicated nung shot na ginawa niya. Tapos headshot. Diba? Napaka-complicated. Ginawa nila headshot para hindi na talaga ma-revive eh. No? Pero yun, yung mga ganun. I-research nyo rin yung Project MK Ultra. No? Matagal nang ginagamit ng CIA yan, yung mind control. Malamang yan ang ginagamit nila sa mga mass shooter. Tapos sa uli, papatayin na nila yung mass shooter para wala nang kwento. No? Anyway, so mga sinasabi ko, delikado to ha. Pag nabaltaan yung, hindi ako depressed ha. Hindi ako depressed. Gusto ko mabuhay, ha? Yung mabaltaan na may mangyari sa akin masama. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to. 101 na tayo. No? Sabi ko may pagkwentuhan lang sa inyo. Wala man ako specific topic in general, pero yung mga specific topics gagawin ko separate videos yun. So, hopefully nag-enjoy kayo. Follow nyo ako sa YouTube and Facebook, Jose Rizal Adventures. Ito yung English channel ko. Yeah, may nagwala sa casino sa Pasay. Meron pa nga malupit eh nung bago ko magpaalam, yung panahon ni Lacson, nung PNP pa si Lacson, yung LRT bombing, sama pa yun, isa pa yun. Hindi naman lang natukoy talaga kung sino, di ba? Paano nyo mahanap kung yung mga nag-iimbestiga, sila rin mismo? Di ba? Yan, sila yan. Kasi kailangan nila ng ganyang event para makapagpasa sila ng batas na, uy, ganito. Tumataas ang dami ng terorista. Kaya kailangan natin mag-declare ng martial law. Di ba yun yung rason ni McCoy dati, Marcos dati. Sorry, mga loyalists, no? Yun yung rason dati ni Marcos eh. Tumataas ang insurgency, dumadami mga komunista, kaya kailangan mag-declare ng martial law. Eh bakit na na-declare yung martial law? Sobrang tagal. Nagustuhan. Iba talaga ang purpose. So similar yan, dito nangyari sa US. Kaya huwag kayo maniniwala na nabaliw lang, kaya nag-mass shooting na. Gusto nilang disarmahan dito. Gun confiscation. Di ba, yun palagi ang pinopropose. Pag natanggal pala yung mga baril, wala nang mass shooter. Eh, yung ibang mass shooter na feature nila, no, yung mga nangyari. Hindi naman sa kanila yung baril eh. Ninakaw nila yung baril eh. Di ba? Yung sa Connecticut, hindi sa kanya yung baril, ninakaw niya yun. Tapos, yung nangyari sa yung nangyari sa 9/11, hindi naman baril lang ginamit, aeroplano. 3,000 plus ang pinatay. Huwag mo sabihin, kumpiskahin mo rin lahat ng aeroplano para wala nang mangyaring ganon. Diba? It doesn't make any sense. Unless may agenda sila. So, that's it guys. Salamat sa pagsama sa akin. Kwentuhan lang tayo. Wala specific na topic. Pero hopefully nag-enjoy kayo and may natutunan. No? So, sa mga haters ko, sorry, I'm back. See you next time. Bye!